Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang pag-uusapan natin ay ang Enemy of the State na ipinalabas noong 1998. Isang umaga, may naganap na krimen sa tabi ng isang ilog. Pinapatay ng senior NSA agent na si Reynolds si Congressman Hammercelli nang tumanggi itong tumulong na ipasa ang isang batas sa Kongreso kung saan palalawakan ng NSA ang pag-surveillance sa buong bansa. Wala na daw umanong privacy ang mga tao kung ipapasa ang batas na ito. Nag-aambisyon kasi si Reynolds ng promotion kaya kailangan niya ang batas na ito. Pero dahil sa gabalang congressman, pinapatay niya ito sa kanyang tauhan at pinalabas na inatake sa puso. Ang bida nating si Bobby ay isang magaling na abogado. Kadalasang tungkol sa trabaho ang hawak nitong mga kaso. At isa sa mabigat na kasong hawak nito ngayon ay may kinalaman kay Pintero, may-ari ng malaking restaurant at leader sa isang grupo ng mga gangster. Isang araw, nakipagkita si Bobby kay Rachel na dati niyang kasintahan noong nag-aaral pa siya ng abogasya. Ang babae kasi ang connection niya sa isang private investigator na si Brill. Binabayaran ito ng abogado sa tuwing kailangan nitong magpaimbestiga na may kinalaman sa hawak nitong kaso. Matagal nang may business connection si Bobby kay Brill pero hindi pa sila nagkikita nito. Binigay ni Rachel sa kanya ang isang videotape na matibay na ebidensyang magdidiin kay Pintero tungkol sa mga illegal nitong gawain. Galit na galit si Pintero nang makita ang laman ng tape. Gusto nitong malaman saan at sino ang gumawa ng video pero hindi ito sinabi ni Bobby kaya pinagbantaan ng gangster ang buhay ng abogado kung hindi nito sasabihin ang source niya sa tape. Paglabas ni Bobby sa restaurant ni Pintero, nalaman niyang minanmanan na pala ng FBI ang gangster. 3:00 ng hapon ng araw na iyon, inaahon na ng mga pulis ang bangkay ng congressman sa ilog. Habang isang tauhan ni Reynolds ang nagmanman sa paligid nang mapansin nito ang lalaki sa kabilang parte na may kinukuhang tape sa video recorder na nakatutok sa pampang kung saan pinatay ang congressman. Dali-dali itong tumawag sa NSA office para i-report ang nakita. Nang malaman ito ng team ni Reynolds, mabilis nilang chinek ang background ng lalaking kumuha ng tape. Isa pala itong biologist na nag-aaral sa mga hayop na naninirahan sa ilog. Dahil walang kinalaman ng NSA sa operation ni Reynolds sa congressman, kinailangan nilang makuha ang tape na hawak ni Daniel, ang biologist. Habang naghahanda na ang NSA sa gagawin nila kay Daniel, ni-review na ng lalaki ang kuha ng tape. Napanood din nito ang news sa pagkamatay ng congressman pero nang mabanggit ang lugar ng pinangyarihan sa krimen. Mabilis nitong tiningnan ulit ang tape. At dito na-confirm ng biologist na hindi atake sa puso ang kinamatay ng government official. Dali-dali nitong kinopya ang tape para ibigay sa kaibigang nagtatrabaho sa isang news agency. Pero ng mga oras na iyon, nakatap na ang telepono ng biologist kaya nalaman na ng NSA ang ginagawa niya sa video at kung sino pa ang nakakaalam nito. Habang kinokopya ni Daniel ang tape, kumakatok na ang NSA sa apartment niya. Pagkatapos masave ang laman ng tape, mabilis niya itong nilagay sa isang computer game at lumabas na sa bintana. Saka naman puwersahang pumasok ang mga agent sa kwarto. Dito na hinabol ng mga agent ang tumatakas na biologist. Kahit illegal ang operasyon nila kay Daniel, ginamit pa din ng mga ito ang resources ng NSA. Helicopter at ang satellite views. Nang mga sandaling iyon, nasa isang shop si Bobby para bumili ng regalo para sa asawang si Carla. Biglang bumukas ang pinto ng shop at patakbong pumasok si Daniel. Kilala pala ito ng abogado noong college days kaya pilit kinakausap ang aligagang biologist. Binigyan niya ito ng calling card pero na-distract si Bobby ng sales lady kaya din ito namaalaya na may pinasok si Daniel sa dalang bag saka ito mabilis na tumakbo palabas ng shop. Patuloy na hinabol ng mga agents ang lalaki hanggang sa gitna ng kalsada. Pero dahil sa bilis ng mga sasakyan, nasagasaan si Daniel ng isang fire truck. Kinapkapan ng NSA ang wala ng buhay na biologist pero ang calling card na lang ni Bobby ang nakita nila sa bulsa nito. Pagka-uwi ng abogado sa bahay, sinabihan nito ang asawa sa nangyari sa schoolmate nilang si Daniel. Ang hindi alam ni Bobby, kinuha na pala ng anak niya ang game console na sekretong nilagay ng biologist sa dalang shopping bag. Nakuha na ng NSA ang original na video sa apartment ni Daniel pero dahil nakapagkopya ang biologist, nagdududa ang mga ito na naibigay ito kay Bobby. Kaya ng gabing iyon, pinuntahan agad ng mga agents ang abogado.
Nagkunwaring mga pulis ang mga ito at sinabing matagal nang minanmanan si Daniel dahil sa mga illegal nitong mga gawain. Nagtanong ang mga ito kay Bobby kung may inabot ang biologist sa kanya o kaya may nilagay sa gamit niya na hindi alam ng abogado, pero sagot niyang wala itong inabot at kailangan niya ng search warrant kung gusto nilang i-check ang mga gamit niya. Kaya nang umalis na ang mga agents, isa-isang tiningnan ni Bobby ang dalang mga shopping bags pero hindi na nga niya makita ang hinulag ng biologist dahil kinuha na ito ng kanyang anak. Nang sumunod na mga araw, pinasok ng NSA ang bahay ng abogado. Sinira ang mga gamit para kunwaring nilooban sila, pero ang totoo, kinabitan sila ng hidden cameras at nilagyan ng tracking device ang lahat ng gamit ni Bobby. Para siguradong suotin ito ng abogado, nilublab ng mga agents ang iba niyang mga damit nito sa tubig. Dahil nga akala ng NSA na nagsinungaling si Bobby, inumpisa na ng agency na guluhin ang buhay ng abogado. Pinalagay sa newspaper ang relasyon niya kay Rachel na dati niyang kasintahan na nagkikita pa rin ang dalawa kahit may asawa na siya at tinanggal siya sa trabaho. Tinawagan ni Bobby si Rachel para makipagkita sa babae. At dahil nakatap na ang phone niya, nakapwesto na din ang NSA sa location kung saan magkikita ang dalawa. Naguguluhan din si Rachel sa mga nangyayari sa kanila. Kaya nagtanong si Bobby paano makipagkita sa investigador niyang si Brill dahil akala ng abogado na nag-umpisang gamulo ang buhay nila simula nang matanggap ang videotape ni Pintero. Sinunod ni Bobby ang mga payo ng dating kasintahan paano makita si Brill. Pero isang NSA agent ang nagpanggap na Brill. Dahil hindi naman alam ng abogado ang mukha ng hinahanap, wala siyang kaalam-alam na hindi pala ito ang totoong Brill. Habang nasa sasakyan sila, tinanong siya ng lalaki tungkol sa video na binigay ng biologist sa kanya pero walang maisagot si Bobby dahil wala siyang alam dito. Hanggang sa hinabol sila ng isang pick-up at binangga sa likod. Nakita ng abogado ang driver ng pick-up bago pa ito nakalayo. Tinakasan niya ang agent na nagpapanggap na Brill dahil tinutukan na siya nito ng baril. Pumasok si Bobby sa isang hotel para tawagan ang asawa nang mapansin ang lalaking driver ng pick-up. Tinutukan siya nito ng baril. Sumakay sila sa elevator at dito na nalaman ng abogado na ito pala ang totoong Brill. Pinagtatanggal nito ang mga tracking device sa katawan ni Bobby. Dahil dati palang analyst ang lalaki kaya alam nito ang protocol. Pero hindi alam ng dalawa na may mga natira pa rin sa katawan ng lalaking abogado. Pagdating nila sa rooftop, nakatutok na din ang satellite sa kanilang dalawa pero matalino si Brill dahil alam nitong makikilala siya kung titingin siya sa taas. Buong akala ni Bobby na ang gangster ang may pakana ng lahat pero sinabihan siya ni Brill na NSA lang ang gumagamit ng ganito ka-high-tech na mga bagay. Akala ng dating agent na siya ang habol ng agency pero nalaman nilang dalawa na ang abogado ang hinahabol ng NSA pero hindi nga nito alam kung ano iyon. Iniwan na siya ni Brill. Pero nakasunod pa rin sa kanya ang mga agents kaya pumasok siya sa isang room at dito na hinubad ang damit. Dumaan siya sa balcony para makatakas. Pero nasundan pa rin siya ng mga ito. Pumasok ang abogado sa storage room at gumawa ng apoy para matrigger ang fire alarm. Malaki na ang apoy bago na rescue si Bobby. Sinakay siya sa ambulance para madala sa hospital pero tumakas ang abogado dito. Hinahabol pa rin siya ng mga agents hanggang sa tunnel pero tuluyan nang nakatakas si Bobby nang nakipagpalit siya ng damit sa isang tunnel crew. Umuwi ng palihim ang abogado sa bahay nila at kinausap si Carla sa mga nangyayari. Dito na naisip ni Bobby na may nilagay nga siguro si Daniel sa mga gamit niya, bakit hindi siya tinantana ng NSA. Kung ano man iyong bagay na iyon, alam ng abogado na kinuha ito ng anak niya. At para hindi mahalata, pinasundo nila sa yaya ang bata pero nasa likod ng sasakyan si Bobby nagtatago. Dito na niya nakuha ang game console na pinagtaguan ng biologist sa kopya ng video. Pumunta agad ang abogado sa bahay ni Rachel pero huli na siyang dumating. Pinatay na nila ang babae at ikinalat pa sa bahay ng babae ang mga damit niyang hinubad sa hotel para ituturo siyang sospek sa pagkamatay nito. Nang sumunod na araw, anabangan ni Bobby si Brill sa lugar kung saan ito palaging pumupunta. Bago pa man sila makarating sa hideout ng matanda, dumaan muna sila sa isang gas station ang dalawa. Pero isang pagkakamali ang ginawa ng abogado. Habang namimili si Brill sa loob ng shop, gumamit ng telepono si Bobby. Dahilan para matrace sila ng NSA, makita ang CCTV at makilala ng mga ito na si Brill ang tumutulong sa kanya.
Pagdating nila sa hideout ng dating agent, napanood din nila ang video kung bakit siya hinahabol ng NSA. Ang matibay na ebidensyang magdidiin sa isang senior official ng NSA sa pagpatay sa congressman. Dahil sa tulong ng satellite, natunton agad ng NSA ang location ng dalawa. Pero may nilagay na mga sensor si Brill sa building kaya alam nito nang dumating na ang mga agents. Bago pa sila mahuli ng mga ito, nakatakas na sila. Dito na sila nagplanong magtulungan na linisin ang pangalan ni Bobby dahil alam nila pareho na banta na sila sa NSA. Kailangan nilang lumaban kung hindi papatayin sila ng agency sa utos ni Reynolds. Lahat ng wiretap na ginamit ng NSA kay Bobby ay ginamit din ni Brill sa isang congressman na kontra sa batas na sinusulong ni Reynolds sa Kongreso. Tinaniman din nila ng hidden camera ang loob ng hotel pero sinadya nila itong malaman ng congressman. Ilang saglit ang lumipas, may mga pulis nang nag-check sa buong kwarto ng government official. Kasunod nito ay nalaman din ni Reynolds na napasok din ang bahay niya ni Brill at nakuha ang sarili nilang mga gamit sa wiretap. Dahil sa nangyari sa congressman, nalaman na ng buong agency ang issue at nagbanta ang NSA director sa lahat ng opisyals na makukulong ang sinumang nag-authorize sa illegal na operasyon. Dahil nasira ang kopya ng videotape na hawak ni Bobby, kailangan nila ng ebidensyang magdidiin kay Reynolds. Kaya makipagkita si Brill sa lalaki at kailangan niyang mapaamin ito sa krimeng ginawa. I-record nila ang pag-uusap na ito na babantayan ng abogado. Pero bago pa man umamin si Reynolds sa mga iniutos sa mga tauhan, naabutan na ng oras si Brill kaya natunto ng mga agents ang location ni Bobby at naabutan nga siya ng mga ito bago siya makatakas. Nahabol din ng ibang agent si Brill at dinala sa surveillance van agency. Habang hinahanap ni Reynolds ang tape sa dalawa, ni-record naman ng isang agent ang usapan sa van. Gusto talaga nitong makuha ang videotape kaya wala itong patumpik-tumpik na binaril si Brill sa kamay nang hindi ito sumagot ng maayos. Balak na sana nitong patayin ang dating agent pero sumabat si Bobby na ituturo na niya kung nasaan ang tape. Dinala niya ang team ni Reynolds sa restaurant ni Pintero. Palabas ni Bobby na si Reynolds ang gumawa ng tape na hawak ni Pintero at ngayon gusto itong bawiin ng NSA. At walang kaalam-alam ang dalawa na magkaibang videotape pala ang pinag-uusapan nila. Habang nasa loob na sila, nagkunwari namang nagsusuka si Brill para palabasan siya sa van at makita siya ng FBI na naka-uniform siya ng pulis at dumudugo ang kamay. Nakipagmatigasan si Pintero kay Reynolds. Habang nakikita ni Brill na nagkainitan na ang dalawang grupo sa loob. Sinabihan niya ang dalawa pang agents na pumasok na din sa loob para tulungan ang boss nila. Tumakas na siya nang umalis na ang mga agents. Maya-maya lang ay nagkabarilan na sa loob ng restaurant. Saka na pumasok ang mga FBI agents at nagsidatingan na din ang mga pulis. Nakapagtago si Bobby sa ilalim ng mesa kaya hindi siya nadamay sa gulo. Nang lumabas ang abogado, hindi na niya nakita si Brill. Ilang agents ang namatay at kasama dito si Reynolds. Nag-imbestiga ang FBI sa nangyari at nalaman nila na illegal ang operasyon. Pero pinagtakpan ng NSA ang kapakanan ni Reynolds dahil matagal na ito sa serbisyo. Nalinis ni Bobby ang kanyang pangalan at napawalang bisa ang mga kaso laban sa kanya. Isang gabi habang nanonood ng TV si Bobby, nalaman niyang may hidden camerang nilagay si Brill sa sala at ipinakita pa ng dating agent kung nasaan na ito ngayon. Sana nagustuhan niyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.